live, no? Pag-usapan po natin ito pong mga katanungan at mga reaksyon ng mga nanood po sa atin ng pagkatapos po nating mag-live, no, sa Badong Aratilis. Nakita ko po marami po silang mga magagandang katanungan. Marami rin po silang mga magagandang komento. Mas maganda po yung hindi magandang komento para nasasagot po natin, no? Kasi ah, karamihan po dito sa mga napili natin, yung mga negative yung reaction, no? Sa ating mga pinagsasabi. Para magkaroon din naman sila ng katarungan na maano, no, ma-picture sila. Kasi ano karamihan po ng nanonood ng live, nasasagot ko na po yung mga katanungan, di ba? Ngayon po, sa mga hindi po nanood ng live, eto na yung chance ninyo. Yung mga nagko-comment after ng live, di ba? Yung nanonood kayo ng tapos na yung live, may mga comment po doon eh. Karamihan, hindi po nabibigyan ng pansin. Pero ngayon po, bibigyan po natin ng pansin at sasagutin po ang inyong mga komento at inyong mga katanungan. Unang komento, napakalupit po nito. No, ngayon lang po ako, wala akong nakikitang ganito sa live kasi is either binablock ko o kaya nagagalit ako. Ito po sabi niya, "Good morning, Daddy D." Ito po sabi niya, "Talabang ka ng hiya, Badong. Kilala kang supporter ng traitor na amo mo." At naamo si Duterte. Mga minamahal na kababayan na nagmamahal sa bayan, perlas ng silangan, sa bulls ay kay Dante Maravillas lang kayo manood at makinig. Wag na tulad nitong Badong ang naghingi pa ng subscribe. Ano pinagsasabi mong kasinungalingan, Badong? Ang reclamation project sa Manila Bay, isa ito sa paging traidor at ininegosyo ni Duterte. Kahit na anong pagtatakip mo sa amo mo, wala na. Meron pa pala tong kasunod. Kahit na anong pagtatakip mo sa amo mo, hindi nyo maluloko taong bayan. Ang Pangulo BBM Marcos at ang kanyang tatay na si dating Kristiyano na Pangulong Ferdinand Marcos lang ang nagmahal na sa bayan, perlas ng silangan. Grabe pagiging hater nito. Alam niyo naman kung sino po ang kanilang pinapalo. Sabi ko nga, kung nakikinig lang to mga to talaga, no, kung nakikinig lang talaga sila kay Pangulong Marcos, marirealize nila na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay supporter po ni President Duterte. Pero dahil hindi naman sila sa Pangulo nila nakikinig, sa Pangulo natin nakikinig, kundi sa kanilang vlogger na nagtitinda ng pampapogi. Ito po pagkakaiba bago natin sagutin, no, yung mga pinupunto niya. Ako po, naniniwala po ako na yung sinasabi po natin dito ay pwede nyo pong ipantapat, no, sa sinasabi ng ibang vlogger, no. Kaya sa akin pong mga followers, ang madalas ko pong sabihin, manood kayo sa akin, panoorin nyo rin yung mga vlogger. Lalo na yung mga naninira sa akin, lalo na yung naninira sa mga kakontra natin. Para makukumpara nyo. Hindi po kayo yung one-sided lang. Pero pag yung mga supporter po o yung vlogger nagsabi na huwag kayo manood dyan kasi may influensyahan lang kayo, bakit kayo natatakot? Na manood yung mga tao kay Badong. Bakit kayo natatakot na ma-impluensya ni Badong? Ibig sabihin yung pinaniniwalaan nyo ba? Hindi kayo ganun. Kasi dito sa mga followers natin, wala tayong takot, no? Na makinig kayo sa akin, makinig kayo sa iba. Mas gusto ko yun. Kasi makukumpara nyo eh. Kung sino yung mas tama. Yun lang po talaga yung magagawa ninyo para gusto nyo malaman ng katotohanan. Sa dami po nang nagsasabi na sila ang nagsasabi ng katotohanan, marami na pong katotohanan. Ang mga natatakot po
sa katotohanan ng iba, hindi kayang ipagbatbatan yung kanilang katotohanan, eh nakakatakot po talaga yung makinig do'n, no? Sa akin po, wala pong problema. Makinig kayo sa akin, makinig kayo sa mga bumabanat sa akin para makumpara nyo po kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Eto, hindi mo alam, no, yung nagtanong, si Dante Maravillas, kaya ko, dahil akala ko Duterte din yan eh. Yun dapat ang itanong mo kay Maravillas. Bakit ka pabago-bago ng sinusuportahan? Ako po, Duterte ako nung nagsimula, Duterte pa rin po ako hanggang ngayon. No? Bakit po ako sumusuporta kay Pangulong Marcos? Yung anak po ni Pangulong Duterte, ang ka-unit team ni Pangulong Marcos, si Sara Duterte. Sinusuportahan ko po si Sara Duterte. Wala po akong ibang sinuportahan kundi mga Duterte buhat nung nagsimula ako, no? Sa pangpanguluhan baka sabihin nyo naman kaya po sinuportahan ko si BBM. Tapat noon hanggang ngayon pinagtatanggol ko si BBM. Di ba kayo nagtataka? Diyan sa sumusuporta sa tao na yan, wag na natin banggitin. Basta yung nagtitinda ng pampapogi, baka sumikat pa eh. Bakit sinasabi niya na Marcos supporter siya, pero panayambira niya sa kapartner ng Marcos na mga Duterte? Di ba? Kasi, alam niyo po, nahuli ko minsan yan eh. Ang binabanggit niya ng mga impormasyon na pinagkukunan niya, si Llamas eh. Si Rolando Llamas, Ronald Llamas po, no? Kung hindi nyo alam. Yan po mga political advisor yan ni Pinoy. Matagal na po pag nanonood. Hindi ako natatakot na panoorin sila. Hindi naman ako kayang influensyan yan. Kaya ako po sila pinanonood para makita ko kung anong ginagawa nila. Si Ronald Llamas po, kung yan ang kinukot ng inyo sinusuportahan na si Pampapogi, dilawan na dilawan po yan. At ang buhat po nung bumalik yan sa pagsasalita sa social media, isa lang ang tema niya, mang-intriga sa mga Duterte at mga Marcos. Kung yung vlogger nyo kayang impluwensyahan ng isang Ronald Llamas, kawawa naman po kayo. Kasi ang tanging trabaho niya ay intrigahin yung samahan ng Duterte at Marcos. Nakita nyo naman, wala pong Marcos na nagsabi ng masama sa mga Duterte. Wala rin pong Duterte na nagsabi ng masama sa mga Marcos. Tama po ba? Naringgan niyo po ba si Pangulong Marcos na nagsabi ng masama? Pangulo na yan Si Senator Amy, si Sandro Marcos, si Imelda Marcos, si Irene Marcos. Wala po sila. Wala po silang tinuturan na masama sa mga Marcos. Sino po yung nagsabi ng ayaw sa mga Duterte? Sino po yung nagsabing ng mga kasamaan? Mga dilawan. At saka yung nai-impluensyahan ng mga dilawan. Dahil gusto nila mabiyak yung unit team. Yun lang po yun. No? Dito naman sa reclamation. Alam mo Brad, o sis, o kung ano man, di ko nakuha yung pangalan niya. No? Ano po ba ang masama sa reclamation? Di ba? Alam nyo, panahon ni Pangulong Duterte, hindi pa po natin nakikita yung reclamation na ganyang kabilis, di ba? Actually, alam ko, parang pinahold pa yan. Pangulong Marcos na, okay na, nagmamadali na silang until na pinatigil sila. Yung reclamation per se, wala pong masama dyan sa reclamation. Di ba? Bakit po? Di gibain na natin yung cultural center. Lahat ng mga nakatayo dyan. Kasi reclamation yan Gibain na natin yung MOA. Lahat na nakatayo dyan sa Makapakal Boulevard na yan. Baklaran, isang tawid lang, dagat na. So lahat ng pag tumawid ka sa Baklaran, lahat yan, dagat po yan. Minamasama nyo po ba yung reclamation? Bakbakin natin lahat yan. Buong mundo po nagre-reclamation. Di ba? Ang Dubai, mayayamang bansa, nagre-reclamation.
Dubai, pinakamalalaking reclamation. Wala pong reklamo sa reclamation. Di mo ba? Okay. Kailan po masama ang reclamation? Yeah, pag hindi nyo inayos yung mga waterways, pag hindi nyo inayos yung dadaanan ng tubig, etc., etc. Lahat po ng bansa nagre-reclamation. Kasi tignan nyo, may pera sa tingin yung inaakyat yung MOA at mga katabing building. Lahat po yun. Lahat po ng Mall of Asia ngayon at lahat ng katabing mga building niyan, tinayo po yan sa reclamation. Wala po nagre-reklamo nun. Ngayon lang po, di ba? Di ba? Wala naman pong problema sa reclamation. May nakita po ang Pangulo ng Pilipinas ngayon na mga paglabag yung nagre-reclaim. Dapat ipatigil. Itama muna nila yung mga paglabag nila bago ituloy. Ganun lang po yun. Kayo naman masyado naman yung minamaliit yung kakayahan ng tao. Ako po, baka kala nyo kasinungalingan sinasabi ko. Wala po akong kasinungalingan. Kala nyo ba, i-deny ko na ako ay supporter ni Pangulong Duterte? Kayo lang naman ang nahiwagaan. Yung sinusuportahan nyo nga, yung nagtitinda ng pampapogi na yan eh. Supporter ni Pangulong Duterte yan eh. Ako, hindi po ako supporter for convenience lang. Habang sikat, habang nakaupo, sumusuporta ako. Pero pag hindi na nakaupo, sinasaksak ko na sa likod. Hindi ba kayo nagtataka? Yan ang nakakatakot ng mga vlogger. Anytime, pwedeng swaksakin sa likod yung sinusuportahan niya ngayon. Check ba kayo na yung sinasabi niyong sinusuportahan nyo, kaya nyo sinuportahan yung vlogger na yan, ay hindi niya gagawin sa kanya yung ginawa niya sa dati niyang sinuportahan na si Duterte? Alam niyo, pag ugali po, ugali na yan. Naniniwala ba kayo ron? Yung mga politiko nga natin dating mga dilawan, ngayon supporter na ni Pangulo Marcos. Ugali na nila yan Wala po sila nakikitang mali doon. Yan pong sinusuportahan nyo na yan. Ayaw kong banggitin ang pangalan kasi sisikat pa Pero nagtitinda ng pampapogi yan. Tignan nyo po kung sino sinungaling sa amin. Ako ba nagtinda ng pampapogi? Kung ikaw nagtitinda ka ng pogi at hindi ka pumupogi, may problema ka sa buhay. Okay, hindi ka tinatalaban. Dalawa lang yun, hindi ka tinatalaban o hindi effective yung tinitinda mo. Punta po tayo sa iba pang mga komento. Barado, barado ang inidoro dahil sa laki ng confidential fund sa OBP at DepEd na walang resibo. Eto naman mga galit naman sa mga confidential fund. No, mga bata naman to ng mga okay. Alam nyo, minsan naniniwala, sinuportahan niyo yung vlogger na yan dahil Marcos, nagsasabi siya Marcos siya, di ba? Hindi nyo ba alam, marami rin sumuporta dyan noon dahil sinasabi niya na Duterte siya. Ngayon, nung wala na sa posisyon, sinasaksak niya na sa likod yung dati niya. Wag po kayo magtiwala sa mga taong ganun. Mahirap po yun, no? Dati mong sinusuportahan, sasaksakin mo sa likod. Yun po ang pinakamahirap na ugali ng isang tao. Hindi nyo kina-question yung ugaling ganun. Baka kayo ganun din. Di ba? Mahirap po yun. Ako nagtuturo po ako ng bago nyo suportahan, aralin nyo muna kung karapat-dapat. Ito po, sa laki daw po bumabara na. Hindi ko po alam kung, kasi sinabi ko barado yung mga nangangantyaw, di ba? Doon po siya nag-react siguro. Alam nyo, kayo na nga nagsabi, no? Walang resibo. Wala rin naman resibo ng nilosta yan. Wala rin naman resibo na yan ay ninakaw, no? Ngayon lang po kasi nangyari.
na binoto ng taong bayan, gusto pa natin bantayan lahat, no? Ito lang ang para, oy, thank you very much muna kay Carclea. Boss Bads, hello po, kala ko po linis apo na kayo ni Castro. Ano? Linis apo na kayo ni Castro, walang LS kagabi. MLSO sa poging Daddy D na hindi ko na natsyempohan sa Dolomite. Sensya na Daddy D, hello. Also to simpleng simpatikong Mr. Co-op, MLSO Tropang Buds. Okay. Thank you very much Ma'am Carclea sa 1999. Ito po kasi ang ginagawa sa atin ng oposisyon, no? Ang mga oposisyon. Gusto nila yung binoto natin pagdudahan natin, no? In the first place, binoto po natin 'yan. Malaki po boto nila, super laki, no? Hindi pa, uy, ang ganda namang ibon nun. May dog, may ano, merong bird show. Parrot. Parang hindi naman. Dog show kaya yan? Ay ano, dog show. Tuloy ako ng dog show. Ang ganda oh. Na-amaze ako. Alaga. Ayun, alaga. Mamaya titignan natin yun. Iba-vlog natin pagkataas natin dito. Okay. Tinuturuan tayo ng oposisyon na pagdudahan yung ating mga binoto, no? Kaya sinasabi nila bakit gumagastos ng confidential fund, bakit gumagastos ng intelligence fund na hindi natin alam. Dati na po yan. Dati na po may confidential fund tsaka intelligence fund. Ang lagi kasi nilang sinasabi, si Leni wala daw. Wala naman daw niyan. Hindi naman po sukatan ng magaling na pinuno si Leni Robredo. Kung hindi niya po naisip yan, wala kasi siya mapag-isipan. Wala siyang namang proyekto na para gamitan ng intelligence at confidential fund. Bakit po natin bibiliban yung mga taong ganun? 'Di ba? Kung wala ka naiisip na ikagaganda ng Pilipinas, tapos ano ka lang para mag-survive, pag umulan, sumusulong ka sa ulan, pagka bumaha, nauuna ka sa inuunahan mo lang ng inuunahan yung presidente, wala ka naman talagang totoong ginagawa. Bakit siya po yung pagiging batayan natin? Samantalang itong vice president natin, working. Gusto niyang matapos yung problema natin sa insurgency. No? Gusto niyang matapos yung problema natin sa droga. Working vice president eh. Gusto niyang makatulong. Kung yung vice president mo ayaw makatulong, ayaw niya talaga, niya yung intelligence fund. Wala nga siyang gagawin para makatulong sa bansa. Yun po yun eh. Yung vice president dati, ang ginawa lang naman, i-promote yung kanya sarili. Kasi eventually, tatakbo siyang presidente. Buti nga, natalo. Yung mga walang silbi, wag po natin gawing no? Ayun yung tinuturo nila. Hindi po natin trabaho bilang mamamayan na bantayan. Yun yung lagi nilang sinasabi. Ang trabaho po natin bilang mamamayan ay pagdating ng eleksyon, piliin po natin yung mga pinuno na sa tingin natin maglilingkod ng tapat. Namili na tayo eh. Masaya ba tayo sa pinili natin? Masaya. O bakit? Kasama po sa pamimili natin yung tiwala. Ngayon, kung bigla kayo nawala ng tiwala, di yung mga susunod, hindi ninyo na iboboto yung mga kapartido nila o yung mga kasama nila. Bakit nyo pa sila iboboto? Nawala na kayo ng tiwala. Yun po yun eh. Yun po yung tangi natin magagawa. Ngayon sila, bilang oposisyon, binoto rin sila ng kapwa nila oposisyon. Ang gusto naman ng oposisyon, sila yung magbantay, babantayan nila tong mga Tama po yun, trabaho po nila yun. Kaya bilang oposisyon, kasama sa pagtatrabaho nila, yung hanapan talaga nila ng butas. Hahanapan nila ng butas, hindi yung sila yung gumagawa ng butas.
Eh, yung opposition natin, wala pa nakikitang butas, binubutasan na eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Wala pang paglabag, sinasabihan na, mukhang may paglabag to. Bakit ayaw niya magsalita tungkol sa confidential fund? Eh, ganun lang po yung panay pahiwatig. Eh, mali naman po yun. Kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho natin, bumoto. Ang trabaho ng mga oposisyon, bantayan yung mga binoto ng taong bayan. Tama ba yung ginagawa nila? Tama. Pero bantayan kung may mag-expose sila ng may mga mali. Bakit mo babantayan? Para pag may mali, i-expose mo sa taong bayan. O eto, mali. Eh ang ginagawa nila, aba, hindi namin alam ang ginagawa nila. Siguro meron silang ninanakaw. Magnanakaw kasi yan kaya hindi pinapaalam sa atin eh. Mali po yun. Yun ang mali. Hindi mo nga alam, pinagbintangan mo pa. Puta, pwede mo bang pagbintangan kahit sino? No? Hindi mo pwedeng pagbintangan basta-basta mga tao. O hindi ko alam ang ginagawa nila. Siguro mga malamang magnanakaw yung mga yan. Ganun po ang sinasabi ng oposisyon eh. Which is wrong. Very wrong. Okay. Punta pa po tayo sa iba. Marami pa pong mga comment na gusto kong mag-react eh. Ano ba to? Ito. Walang katotohanan yung kwento mo sa bigas, Boss Buds. Dapat totoo lang na kwento. Parang tsamba-tsamba lang yung sinabi mo. Dapat sabihin mo mahal ang bigas. Ngayon yun ang totoo. Okay. Di ko alam kung ano yung sinasabi niyang tsamba-tsamba lang yung bigas. Alam kong binalita ko rito, may nahuli tayo na yung customs natin na around 42 million. Hindi ko lang kasi nasa labas ako eh. Wala ko ritong computer na masasabi ko. More or less 42 million. Wala po ako sinabi na mura ang bigas. No? Ewan ko kung saan niya ini-imagine yun. Kayo ba, araw-araw kayo nakikinig sa akin, nagsabi ba ako na murang bigas? Ang sinasabi ko, kaya nga may price cap, yun nga po pag-amin. Pag-amin ng gobyerno na mahal ang bigas, kaya nila nilagyan ng price cap. Di ba? 45 to 41. Okay. Ano ba gusto nyong sabihin ko? Mahal ang bigas? O mahal ang bigas? Pero hindi po yan yung binalita ko eh. Ang binalita ko, merong bigas na nasamsam. Ang sabi, gusto raw nilang ipamigay sa mga ahensya ng gobyerno na may mga program, siguro mga feeding program, etc. Eh, sabi ko naman, mas madaling ma-account kung idedirekta ninyo sa NFA. Kasi kung ilan nyo na samsam ninyo, dapat magre-reflect yun sa NFA. Kasi pag hinalaan na naman kayo dyan, yun yung sinasabi ko. No? Huwag nyo po akong bigyan ng mga sinasabi. Hindi po ako nagsasabi ng kasinungalingan. No? Yan ang matitiyak ko sa inyo. No? Paminsan-minsan, ang kasinungalingan lang naman maririnig nyo sa akin, yung ako ay magandang lalaki. Pero contestable pa yun, di ba? Okay. Tingnan pa natin kung meron pa. Ito. Saludo ako kay BP, pero ang problema, ang mga matagal na nakaupo sa DepEd, bago ka magsalita, hindi mo alam ang budget ng DepEd. Ayan. Billion PTA pa mag-provide ng electric fan, etc. Nonsense. Tama si Sir Rapi na naniniwala kami sa kanya. Okay. Wala naman pong problema na maniwala kayo kay Rapi Tulfo, no? Pero yung maniwala kayo na dapat wala ng PTA na magko-contribute, wala na dapat tumutulong dahil may budget naman. Simpleng kwenta lang po, no? Simpleng kwenta lang. Kasi thank you very much kay food trip ni James, good job pang coffee. Salamat sa pangkape. Okay. Simpleng kwenta lang to ha. Gusto nyong lahat sarilinin ng budget, no? Budget ng DepEd, ipakarga lahat ng dapat kinakarga na ng community, no?
para lang maging tama si Tulfo. Ito po kasi yung problema natin. Sa sobrang pagkabilib natin kay Tulfo, kahit po yung mga magagandang ginagawa ng DepEd, gusto nating baguhin para lang maitama si Tulfo. No? Wag po tayong ganun kasi ang dami po mag-suffer. Halimbawa, kinuwenta ko po yan eh. Ilan po ang eskwelahan sa buong Pilipinas? Public school. Public school lang to nasakop ng DepEd. 62,000. 62,000 school, hindi po room. Okay? 62,000 school. So bawat eskwelahan, pag mga brigada eskwela at buong taon, may mga stakeholder po yan. Ano po ibig sabihin ng stakeholder? PTA, yung mga nasa community, mga negosyante sa community, yung mga mayor, governor, etc. etc. No? Okay. Kung lahat po ng budget ay kukunin, gagawin sa DepEd, bigyan na lang natin sila hindi lang po ganito nakukuha sa stakeholder Ibig sabihin yung binibigay ni Gob, binibigay ni Mayor, pampagawa ng mga bakod, mga Mayor at Governor na yan Binibigay ng mga PTA na sa bawat room, binibigay ng PTA pangkalahatan, mga proyekto ng PTA, etc. Palagay na natin 1 million na lang. Para madali lang ang kwentahan, 1 million na lang sa isang taon. So yan po ay papatak na 62 billion. O para lang masabi na tama si Rapi Tulfo na wag na tayong manghingi sa PTA at mga stakeholder, dadagdagan natin yung budget ng DepEd ng 62 billion pesos. Okay lang yun, walang problema, di ba? Wala pong problema doon. Pero, mga NGO pa, di ba? Ayaw nyo yan. Ayaw ni Rapi Tulfo niyan. Gusto nila sa budget lahat ng DepEd. So magdadagdag ka ng 62 billion. Kasi 62,000 times 1 million na lang. Para madali lang po ang kwentahan, 62 billion yun. So magdadagdag ka ng 62 billion para lang tanggalin mo yung panghihingi sa PTA. No? Okay. Kung ganyan po yung sa PTA, ang nakukuha natin at iba pang stakeholder, mas malaki pa po. Mas malaki eskwela, hindi lang po milyon yan. Okay, kung ganun po ang nakukuha natin, babudgetan ka ng 60 billion. Ang laki na naman po, sana naman po kukunin ng gobyerno yon. Para lang po, wag magkamali ng salita si Tulfo. Grabe naman yung pagsampan nyo kay Tulfo. Kung sabihin natin mali lang si Tulfo sa PTA, hindi po magre-raise. Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung 62 billion? Angal nga kayo ng angal Ang usapin nga rito, alam niyo pinag-aawayan natin, confidential fund, 150 million lang. Million lang Ito 62 billion. Ang idadagdag mo sa DepEd para lang maging tama si Tulfo. Hindi ko po alam kung ganong kapanati kayo, pero sa tingin ko sumusobra na. Kahit alam nyo ng mali, para lang maging tama siya, nakunin na lahat ng budget, kinakailangan mo ng additional na 62 billion. Alam nyo ba kung magkano lang yung budget ng Office of the Vice President, kasama na confidential intelligence at lahat ng tinutulong niya, kasama na yung budget sa satellite office? Ibig sabihin ng satellite office, yung 10. May tinutulungan po yun, bawat region, 10 region may tinutulungan yung Office of the Vice President. Alam niyo po ba kung magkano lang ang budget niya sa loob ng isang taon? Around 3 billion. Wala pang 3 billion. 2.8 billion yata. Palagay na natin 3 billion. 3 billion lang. Ang gusto nyong idagdag sa DepEd para lang maging tama si Tulfo, 62 billion. More or less times 20. Kung yan ibabudget natin sa OBP, lahat na ng region, meron na tayong extension, nakukuha nyo? Yun po yung ibig sabihin, no? Hindi po porket sinabi ni Tulfo, tatanggapin nyo ng tama. Malaki po ang mawawala sa gobyerno natin. Malaki po ang hihahanap na pondo natin
para lang maitama nyo yung inyong Panginoon na si Rapi Tulfo. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong